Wala tabghi al-fasad fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Alhamdulillah, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, isa rin po sa ating isinisingit na kung saan nararapat ay ipanalangin po natin ang ating kapatid na si Brother Isa ay kasalukuyan ay lang po natin lahat ay nasa ospital. Bali critical po ang kanyang kalagayan. Siya lang pa rin ang may control ng lahat. Sana'y makasurvive at gumaling. At hindi lang siya, pati rin ang ating mga kapatid na mga Muslim lahat sa buong mundo na may karamdaman din. Siyempre, kasama rin ang mga pamilya po natin at mga kamag-anak po natin. Mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ito po yung sinasabi po natin na ang ating buhay ay hindi natin po hawak. Hindi natin po control. Siya lang pa rin ang masusunod kung ano ang kanyang kagustuhan. Kung ano ang kanyang mga itatakda, yun pa rin ang mangyayari. Lahat po ang tao ay ayaw niya magkasakit, di ba? Magkaroon ng karamdaman. Kaya may mga ospital kasi para sa kanila yan. May mga doktor, opo. Kaya lahat ng paraan ginagawa ng tao para lang siya ay hindi magkasakit o may sakit siya para gumaling. Kahit para gumastos ng malaki. Minsan yung mga tao na ayaw mangutang kasi alam niya na mahirap pagka sinisingil tayo, pero dahil sa kalagayan, sa sobrang halimbawa problema, so may mga napipilitan. Espesyal sa mga karamdaman kasi yung iba sabi niya makaiba pa rin yung buhay at pera, kahit milyon yan mapapalitan yan, babalik at babalikan, pero yung buhay pag nawala, wala na, di ba? Kaya kahit na ano po, gumagawa sila ng paraan. Yung may iba pa dyan, sabi na kahit haram. Kasi siyempre para daw maligtas. Opo. So sa atin po bilang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mahalaga doon, ginawa po natin yung sa atin, yung ating mga nakakayanan. Ang totoo po, yung kamatayan, hindi natin po yan mahadlangan, maharangan. Kaya sabi nga po nila, yung lang kahirapan lang ang ginagamutan doon. Pero yung buhay, lang na para hindi mamatay yung tao, wala tayo doon. Opo. Pagka dumating na yung oras mo, hindi po pwedeng mangyari na kung sino ka tapos sa di ba? Kaya sa Quran, napakalinong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, likulli ummatin ajal, fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Bawat tao ay pinagkaluban ng Allah ng buhay o buhay na may hangganan. At kapag dumating yung araw po natin, oras po natin, wala. Hindi pwedeng iatras, hindi pwedeng iabanti po yan. Ito yung lagi po natin nababanggit misa kasi may mga tao na pag may namatay, normal na talagang iyak pamilya, di ba? Espesyal sa mga babae, mga lakas yan umiyak. Ang mga lalaki, ano lang yan, parang ano lang, tinitis niya. Makikita mo lang yung luha niya at saka sa mukha. Pero ang babae, talagang iyak na iyak po yan, di ba? Kaya doon po daw nagsasabi sa isang hadith na kung saan si tinatawag na malakul maut, yung kumbaga bawi ng buhay sa paitulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, tumatayo yan sa harapan, sa pintuan ng mga pamilyang umiiyak at nagsasabi, hindi natin nakikita, ba't kayo umiiyak? Samantala itong tao ay wala akong dinaya sa kanya. Halimbawa, pagdating sa pagkain, lahat, kumbaga,
sinuri ko, pinunta ko itong kumbaga buong mundo. Kasi siya na pa rin nagbibigay ng pahintulot kung gaano niya magawa yun, paano niya magawa. Para hanapin kung mayroon pang natitirang pagkain niya. Pero sabi niya, wala kong nahanap kahit isang pirasong kanin o bigas. Pero nagtitinda siya ng rice, diba? Nagtitinda siya ng bigas. Dahil yung bigas na yon, hindi para sa kanya. Inikot ang mundo para hanapin kung mayroon pang natitirang kahit isang patak lang na tubig. Pero wala akong nahanap. Pero sa bahay nila, punong-punong mga tubig. Dahil hindi para sa kanya. Ito yung sinasabi sa hadith na ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha." Katotohanan kailanman ay hindi po mamamatay ang isang tao hanggat hindi niya maubos ang kanyang panustos. Pagkain, inumin, pagkain hindi yan maubos. Hindi pa naubos yan, kahit anong gawin mo sa kanya, gustong patayin, hindi yan mamamatay. Kasi sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lan tamuta." Pag binanggit yung lan sa Arabic, ito yung dinidiin po talaga na hindi mangyayari. Lan tamuta, hindi kailanman mangyayari na mamamatay ang isang tao hanggat hindi pa niya naubos ang kanyang panustos o pagkain. Kaya ipinagbabawal sa Islam na yung bang pag may namatay, mayroon tayong mga sinasabi, parang sinisisi yung kaya namatay siya, ganito. Kung hindi ito malinaw na dahil ubos ng kanyang pagkain. Ibig sabihin, yun ang nakatakda sa kanya. Kaya hindi po sa Islam pwedeng manisi po tayo. Tanggapin natin. Kaso lang, dahil sa kahinaan natin minsan, kakulangan sa kaalaman, nandun tayo parang lagi may sinisisi. Kung hindi mo ito ginawa, hindi mangyari sa tatay mo yan. Kung hindi mo ito hindi mangyari sa asawa mo yan, di ba? Hindi mangyari sa anak mo yan. Yun po ang sinabi sa Islam na kung saan, kapag may namatay, tanggapin, tapos na. Di ba? Subhanallah. So, bago natin makaligtan kung ano yung pinakapaksa sa masjid, kasi isiningit natin yun dahil siyempre ang ating kapatid, si Kaloy, sana po ay bigyan pa ng Allah ng mahaba at magamit niya sa mabuti. Dalawa po yan, sinasama sa panalangin. Ya Allah, kung pagkakanuban niya ako ng mahabang buhay at ito'y magagamit ko sa kabutihan, bakit hindi, di ba? Para makatulong tayo. Pero kung habang buhay natin, pero lalo tayong magkakaroon ng mas maraming kasalanan, maraming mapapahamak natin, huwag na sana kasi siyempre lalo tayong, di ba, lalala ang problema po natin. Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi niyang nababanggit niya ang pinakamainam. Ang pinakamainam sa mga tao, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay umahaba ang kanyang buhay pero patuloy pa rin na gumagawa siya ng mga mabubuti. Wa khairun nas man tala umru wa hasuna amalu. Pinakamainam sa mga tao yung umahaba ang kanyang buhay pero wa hasuna amalu, bumubuti ang kanyang mga ginagawa. Ibig sabihin, subhanallah, pagsasadaka, pagdadarasa ng suna, pag-aayuno, pagbibigay ng gawang-gawa, pagsasalita ng mga, lahat, puro mga mabubuti. Kaya, wahasuna amalu, lalong gumaganda ang kanyang mga gawain. Wa syarrun nas man tala umru wa sa'a amalu. Ang pinakamasama sa mga tao, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay yung umahabang buhay po niya, pero sumasama pa rin ang kanyang mga gawain. Ibig sabihin, patuloy siyang gumagawa ng masama. So, sa dalaw na yun, saan tayo doon? Sana doon tayo inshallah, sa mabuti. Normal, mayroon tayong pagkukulang, hindi maiwasan, nagkakasala, nagkakamali. Kasi malino yun. Kullu ibni Adam khata'un, lahat tayo nagkakasala. Pero ang pinakamainam sa nagkakasala ay nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Sa isang hadith, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, ana aghfiru dhunuba jami'a. Sabi ng Allah sa hadithul qudsi, araw at gabi. Ibig sabihin, araw-araw ay katotohanan kayo ay nagkakasala. So hindi tayo perfecto, malinaw yun. Kaya kung magkamali yung kasamahan o kapatid mo, huwag kang masyadong mapuna kasi siyempre, mismo sinabi ng Allah sa hadithul qudsi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Kayo, katotohanan na ay nagkakasala, nagkakamali sa araw-araw. Hindi every 2 days, every week, araw-araw yun. Opo. Pero sabi ng Allah, pag kayo nagbalik loob sa akin, ana aghfiru dhunuba jami'a, at ako ay nagpapatawad sa lahat ng mga kasalanan. So magbalik loob, inshallah. Pero yung iba nagsasabi, paano yan, Ustad? Gagawin ng kasalan ngayon, mamaya magtataw ka, pwede ba yun? Sa Islam, malinaw sa Islam na hindi pwede, di ba? Malinaw yun. Sa Islam, ang gusto ng Islam, street tayo, sida, hindi kida-kida, di ba? Pero dahil sa ating kahinaan, mayroon talaga na street ngayon, mamaya kida na naman, kida. Para bang, tawag doon, ginagawang halo-halo. Parang gano'n? O halo-halo. Halimbawa, yung halo-halo, okay naman yung halo-halo kasi masarap. Pero yung ibig sabihin na halo-halo na pinagsasama mo, yung masama, yun ang hindi pwede. Pero sisikapin pa rin natin na maging malinis na lahat. Kasi sa Islam, pagka sinabi halo-halo, ang ating pananampalataya, yung bang okay, mabuti, masama, hindi pa talaga yun pwede. Kasi ang ano doon, hindi natin alam kung kailan tayo babayo ng buhay. Baka doon tayo sa nakatalikod tayo, di ba? Yun ang mahirap doon. Kaya sa Islam, kailangan straight. Bakit? Kasi sigurado na mamamatay ka na nasa tamang landas ka kasi straight ka. Pero yung gumagano tayo, maaari na mabawayan tayo ng buhay sa panahon na, di ba? Tagilid tayo. Kaya sabi ng Allah sa Quran, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Huwag niyong ihalo. Yun. Doon pumasok yung sinatawag na halo-halo. Huwag niyong ihalo ang mabuti sa masama. At huwag niyong ihalo ang mabuti sa masama. Lumalabas yun, maging straight na kayo. Maging matuwid na kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Pero sa banal na Quran, ang sabi ng Allah, maging matuwid na kayo. Ibig sabihin, magpakabuti kayo. Lahat ang mga magagandang katangian ay gawin nyo lahat kasi yun ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid namin sa pananampalataya, iniling natin po lahat sa Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga buhay na kung saan hindi natin alam kung ilan ang natitira o po walang nakakalam maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala ay maging magamit sa lahat ng kagustuhan ng Allah at doon tayo ba ng buhay sa panahon na tinatawag na gumagawa tayo ng pagsamba. Isa rin po yan sa sinabi ng mga eskolar na kasi marami yung nabanggit sa mga hadith na tinatawag na husnul khatimah, yung namatay sa pinaka magandang paraan pagkamatay. Husnul khatimah, ibig sabihin kung saan siya namatay sa oras na yun ay napakaganda ang kanyang pagkamatay. So marami yan na nabanggit. Pero isa rin doon yung namatay ka sa panahon na may ginagawa kang pagsamba. Nagbabasa ka ng Quran. Diba may mga sa YouTube, meron akong mga nakita na ipinost nila sa social media. Namatay kasalukuyan, nagbabasa ng Quran. Nakaganon yung Quran, nakaupo, isang matanda sa Madina. Habang nakaupo, doon talaga nabawi ng buhay. Diba? Ano bang sasabihin natin doon, di ba? Talagang napakagandang pagkamatay niya dahil nagbabasa niya ang Quran. Tapos ang binabasa pa nilang Quran, ayat sa Quran, hindi ko na matandaan yun, yung may isang ayat na talagang yung bang umaasa doon sa habag at awa ni Allah. Kasi tayo mga alipin ni Allah, 100% mahigit pa, umaasa po tayo sa habag at awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sino ba tayo? Sasabihin pa niya, Allah, tatanggapin ako sa paraiso dahil sa aking pagsamba? Anong pagsamba na ginagawa natin? Di ba?
kumbaga, ipagmamalaki ba natin itong pagdarasal natin? Allahu Akbar, kung saan pumupunta ang ating isip. Subhanallah. Hindi pa ako, subhanallah, di ba? Sasabihin mo, aking Panginoon, ang pagdarasal ko, ito yung pagmamalaki ko para makapos sa paraiso, di ba? Ang pag-aayono, aking pag-aayono, perfect bang pag-aayono natin? Minsan, kahit na Ramadan pa, ano tawag doon? Yung marites pa rin tayo. Mga babae, okay na, normal sa kanila, mga marites, pero pati mga lalaki, naging marites pa rin. Di ba? Magkukwento sila, Ramadan pa yun. Ay, alam mo si ganito. Ay, subhanallah. Tapos yun ang sasabihin mo, aking Panginoon, ang aking pag-aayono, ito'y aking papasok sa paraiso. Di ba? So ibig sabihin, ang ating mga pagsamba, talagang ano yan. Kaya tuwing tayo nagdadarasal, tuwing nag-aayono, gumagawa ng mga pagsamba, nandun pa rin yung tinatag na 100% na yung nagmamakawa tayo, habag at away. Allah, naway tanggapin mo itong pagdarasal ko. Kasi hindi ko alam kung ito'y tatanggapin mo hindi, di ba? Hindi ko alam kung ito yung pinakahuling pagdarasal ko. Baka mamaya walang pagdarasal. Subhanallah. Kaya mga kapatid, yan po ang ating iniling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Babalikan po natin kung ano yung punto natin kasi translate yun, di ba, sa khutbah. Yung set po natin, ang kabuuan ng kanyang khutbah ay patungkol sa tinatawag na isang katangian ng tao na dahil hindi siya maingat, lalo siyang kung saan nagkakaroon ng parabang nangihina sa pananampalataya. Tama, ibig sabihin, isang katangian na yung taong hindi ba kontento sa buhay niya? Hindi kontento sa yung buhay niya. Tama, ibig sabihin, lahat gusto niya. Magkaroon ako ng malaking bahay, kahit na may bahay na siya. Gusto niya pa nangarap na, di ba, normal yan? Kung ang bahay niya ay hindi simento, kailan mag-ipon ako para, di ba? Kung mayroon siyang sasakyan, simple lang, tulad ng maliit kong sasakyan, sana makakaroon ng malaking sasakyan, katulad ni sasakyan yan malaki. Parang gano'n, di ba? Kasi gusto natin yung puro, ito yung tinatawag na tama. Hindi kontento ba? Nakabili siya ng, pantalon ng mga halagang, mga 100, sabi na, yung 200 kasi mahal yun. Nakabili siya ng mga t-shirt na, yung mahal yan. Para bang gusto niya, puro, kasi hindi po siya kontento sa kanyang opo. Hindi siya, kumbaga, handa na maging simpleng tao. Nasa Islam, ang pinaka sa Islam, maging simple tayo. Simple na tao. Kasi doon po lalabas yung tinatawag na mutawaddi. Magkakaroon ka ng katangian na ikaw ay isang mapagkumbaba na tao. Tingnan niyo po, kapag ang isang tao ay ibinilang niya kanyang sarili na simple po siya, kahit na may makatungkulan siya, di ba? Lumalabas na siya mapagkumbaba. Di ba may mga tao kahit na hindi malaki ang kanyang sahod, o di kaya walang masyadong pero mayabang pa rin, no? Di ba? Mayroon mga ganun. Nagpapakita na siya, para bang may siya. Kung sumot siya, akala mo talagang mudir talaga. Yung pala ang posisyon niya mababa, di ba? So sa Islam, puro to, hindi sinasag ng Islam talaga. Kasi Islam, simple tayo. Simple. Opo. Subhanallah. Kung may natama dyan. Dilag lang, no, sir. Dilag lang. Kung may natawaan, dilag lang. Sabi ng sinong kasama ko yung sa Pureda, parang sabi na, yan si Saden, hindi yan bibili ng mahal. Tingnan, alam ko yan. Sabi ko, siguro, inisip na, siyempre, pagka talagang ang tao gusto niya yung mga mamahali, di ba? Lumalabas yung talaga na may pera siya kasi naghangat ka ng nangangarap ka, di ba? Kung siguro malaking sahod na, di ba, makapag-isip tayo. Pero kung simple, doon ka na lang. Doon ka na lang, di ba? Ay sabi ng hadith, sa kaulugan, nakalimutan yung sinabi nila Arabic niya. Yung tao na tama, ibig sabihin, yung hindi kontento sa buhay, kahit daw, ibigay mo sa kanya 1
isang bundok na Mayaman. dahab, ibig sabihin ginto. Meron kang isang bundok na ginto, pero mangangarap ka, sana'y meron pang pangalawang bundok na ginto. Hindi ba content? Dito yun, ang pinag-usapan, ginto na isang bundok na ginto. Tapos, sasabihin daw ka ng alipin ng Allah, ibig sabihin tayo yun, sana ay maging dalawang bundok na ginto. Kaya sabi ni Propeta, wala ni may pupuno sa kanyang puso, maliban lamang sa inlat turab, lupa. Ibig sabihin, pag namatay na, namatay ka, wala na. Ililibing ka na lang doon. Di ba? So, yun po, maging ano tayo, huwag tayong mapabilang sa mga taong tama, yung masyadong ano. So, ito'y isa dahilan daw, ay dahil sa sobrang pagmamahal sa mundo. Dahil sa sobrang pagmamahal sa mundo, ganun po ang nangyayari. Gusto natin lahat. Kasi lahat ng pinapangarap po natin, talaga makabundo yan, di ba? Yung mga binanggit, puro rin sabi nga, pati may asawang isa, gusto mong dalawa. Kasi mundo pa rin yun, di ba? Dalawa na, tatlo pa, di ba? At wala tayong magawa doon kung nakatakda. Pero, ang pinakamahalaga po sa isang alipin ng Allah, yung magkaroon siya ng katangian na muqtaniya, yun ang kabaliktaran doon. Yung sinabi niya, kana, ibig sabihin, kana, manatili ka doon sa kuntento ka sa buhay kung meron ka. Pero kung may mga nakatakda pa rin na darating sa iyo, bakit hindi? Tatanggapin natin, di ba? Kasi sa Quran, ipinahintulot sa Islam, sa Quran at saka sa Hadith, malino yun, na maging walang masama na maging millionaire ka. Di ba? Walang masama maging millionaire ka. Ang pinakamasama doon, yung naging millionaire ka, pero hindi mo ginamit sa kagustuhan ng Allah. Bakit? Kasi lalo kang paparusahan sa kabilang buhay. Di ba? Kaya mas maganda, manatili ka sa pulubi kung yun ang, kumbaga ikabubuti mo para makasurvive ka sa kabilang buhay. Yun ang pinakano doon. So ibig sabihin, hindi na tayo pwedeng magsabi na ayaw ko ng mundo. Ay, malis sa mundo kasi ayaw ng mundo. Saan ka magbubuhay, di ba? So ibig sabihin, pinahintulot na tayo. Sige, makuha natin ang lahat. Basta dumaan tayo sa tamang pamamaraan. Pero yung sinasabi na lagi nangangad na parang hindi kontento, doon tayo magkaroon ng dapat adjust doon. Okay, handa na ako lahat. Sige, kung may magbibigay siya ng isang sasakyan, huwag mo patagalin, di ba? Bigyan mo sa akin, walang problema. Pero yung nangangarap ka na, yung doon tayo, kasi ang totoo po, kung ano man ang nakatakda na para sa iyo, walang makakakuha. Allahumma la mani'a lima a'tayt, wala mapatiha lima mana'. Ito isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dua at panalangin. La mani'a lima a'tayt, walang makakahadlang, makakaharang sa mga bagay na ipagkakaloob sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit sinong nagpaplano dyan sa opisina, ay, yun, nagsisip-sip kasi para hindi ka mabigyan ng bonus o ano pa man yun. Kung mayroon kang nakatagda doon, hindi maharangan yun. Yun ang paniwala po natin. Kahit million na sip-sip, kasi pag sinabi sip-sip, di ba sinisira ka para paibababa ka, i-download ka. So pero paniwala ka, walang makakahadlang sa bagay na para sa iyo na bibigyan ni Allah. Wala mu'tiya lima mana'. Ito ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala mu'tiya, ibig sabihin, walang makapagbibigay sa iyo sa mga bagay na gusto mo. Lahat kayo nagpaplano, bibigyan niya ako ng pakinabang o mga bagay na para sa ikabubuti ko. Hindi niyo may bibigay sa akin kapag hindi ginusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi siyang may kontrol sa puso. Okay, naisip ni Ahmad, alhamdulillah, naisip ni, lahat kayo nakapag-isip, bigyan natin si Ustad ng ganito. Pero kapag siya lang naghadlang, huwag din bigyan yan. Kasi hindi niya kailangan. Di ba? Hindi kailangan. Wala na, hindi natin bibigyan kasi hindi niya kailangan yun. So dahil siya lang may control. Di ba sa hadith, sa Quran din sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ni Propeta, "Qul la amliku li nafsi naf'a wala darra illa mashallah." Ang ibig sabihin doon, sabi ng Propeta, sabi ng Allah, sabihin mo o Muhammad na la amliku li nafsi, wala akong
kailanman kakayahan sa aking sarili na bigyan ng kung saan na pakinabang at bigyan ng kapahamakan. Sabi ng mga scholar, ibig sabihin nun, wala kang kapangyarihan, kakayahan na bigyan kita ng kapakinabang at bigyan kita ng kapahamakan. Illa masyaallah, maliban lamang sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. So mga kapatid namin sa pananampalataya, ito yung dalawa sa kanyang kabuuan na kusang khutbah na huwag tayong mapabilang sa mga taong masyadong sa mundo. Opo. At doon tayo tinatawag na muqtani'a, maging tayo, kuntito sa buhay. Opo. Kasi pagka ganun pong nangyari na katangian, isa po yan sa tanda na mayroon tayong tunay na takwa. Tunay daw na takot sa Allah ay yung isa rin sa tanda, sabi ng mga scholar, yung rida bil qalil. Ibig sabihin, si Ali Abi Talib ang sabi niya, may mga palatandaan na ikaw ay isang tunay na may takot sa Allah. So isa sa kanyang binanggit yung rida bil qalil. Ibig sabihin, muqtani'a, qana'a. Ibig sabihin, kontento sa kanyang kasalukuyan. Ibig sabihin sa kanyang kung meron siya. Halimbawa, ito yung sahod ko, di ba? Ito yung kalagayan ko. Alhamdulillah. Pero walang masama na manalangin tayo basta doon sa ikabubuti po natin. Opo. Pero minsan yan, hindi natin alam ito. Yung pala sa mga ilang taon, milyonaryo na, di ba? Mayroong mga ganun. Hindi yan may wasan. Minsan ito sa ilang taon, sila naman ng pulubi. Ganun ang mundo. Bilog, di ba? Parang ganun yata. Minsan sa baba ka, minsan sa taas ka. So sa Muslim, kung dito siya sa kanyang kapanahunan sa buhay niya, pero walang masama na manalangin siya basta ikabubuti niya. Yun ang sinabi sa Quran. La tansa nasibaka minad dunya, at huwag mong kaligtaan yung bahagi mo sa mundo. Ibig sabihin, magtrabaho ka kasi hindi mo pwede hindi ka magtrabaho dahil siyempre para hindi ka maging problema sa mga tao kung hindi ka magtrabaho. Totoo po yung sinasabi natin, pwede ka mabuhay kahit hindi ka magtrabaho. Pwede. Tingnan mo, mga tao sa kulungan, hindi naman nagtatrabaho, di ba? Pero nabubuhay pa rin sila. Nakapasok pa doon kasi kriminal, di ba? Pero pinapakay pa ng maayos. May mga tinatawag na BAB na nakakulong. Kaya nga, so ibig sabihin, mali yung sinasabi na pag hindi ka nagtrabaho, hindi ka makakakain. Minsan, meron narinig ako, Ustad, ang haling tulad yan, nakikipagtalo pa, ang haling tulad yan, yung sasakyan daw. Pag walang gasolina, hindi yan under. Sabi ko, marami akong nakita, itinutulak. Di ba? Umandar. Hindi umandar, pero lumalarga. Yun ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, mali yung halimbawa niya. Bakit mo yung halimbawa sa sasakyan? Magkaiba yung sasakyan at saka tao. Pero kung gusto sabi ko, may mga nakikita ko umandar kahit walang gasolina. Pero itinutulak lang. Tsaka may hangganan kasi mapapagod sila. Ibig sabihin nun, ang tao, pwede siya mabuhay kahit wala siyang. Kasi may nakatakda, di ba? Bawat ipinanganak yan, kasama doon sa pang-apat na isinulat na, ito ang makakain mo sa mundo. Ito ang makakain mo ng ulam. Lahat yan, kaya mga detalye, siya lang nakakalap. Ibig sabihin, kahit dahil hindi ka nagtatrabaho, wala kang makakain, ay saan yung mga nakatakda nakasulat? Inakatakda mo lang doon sa kapitbahay mo, magluluto sila ng saging. Naluluto sila ng puto. Nakasulat doon para sa pala yun. Mamaya, kakatokin ka, tulog ka pa ng masarap. Sino? Assalamualaikum. Nandiyan ba siya no? Bakit? Ito, pag-ibigay sa kanya. Di ba meron mga ganun? Tama yan, no? Subhanallah. So, dumating nung Friday yata, may daming mga tsukulit, di ba? Hindi naman natin yung binili. Pagdating yung daming para sa atin din, di ba? Subhanallah. Subhanallah. Ito po yung sinasabi po natin na kung ano yung mga nakatagda na matatanggap natin. Walang makakadlang po yan. Ang pinakano, maging tapat tayo sa pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang pinakano dun. Magtawakal tayo ng todo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi pa rin pinahintulot sa Islam na umasa tayo sa mga iba. Okay, hindi na magtatrabaho. Kasi yun ang aya na yun. Latan sa nasiba kami na dunya, huwag mong kaligtaan yung bahagi mo sa mundo. Ibig sabihin, magtrabaho kasi nandyan na yun. Nandyan na.
Ibig sabihin, huwag mong kaligtaan na mayroon kang nakatagda nandyan na. Di ba? Nakandyan na. Halimbawa, isda. May nakatagda, tilapia, di ba? Nasa araw na yun, ay, ibig sabihin, makakaulam ka ng tilapia. So ngayon, ang sabi niya, latan sa nasiba ka, huwag mong kaligtaan yung bahagi mo doon. Ibig sabihin, nandun na sa palengke. Okay. Kung ang nakatagda ay talagang pupuntahan mo, yun ang sinasabi sa Quran. Puntahan mo at bilihin mo doon. Pero maniwala ka kung ang nakatagda sa araw na yun, makakain ka ng ano, makakaulam ka ng alimasag kasi ito minsan madalas nangyayari sa akin. Tatawag ko, "Saan? Nasaan ka na?" "Oh, sa bahay. Mayroon nang dadalhin sa'yo, alimasag." Nanguha kami ng alimasag, dami. Hindi ko na yun pinagtrabawan, di ba? Dinala sa akin. Kasi nakatagda yun. So dalawa po yun. Bibilhin at may magbibigay. Walang nakakalam. Si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mahalaga, latan sa nasiba kami na dunya, hindi mo kinaligtan yun. Kaya sa Islam, bawal pa rin na lagi ka maghingi. Kasi mayroon ka. Kasi bawat tayo mayroon yan. Kaya ipinawar sa Islam na yung bang may kakayang ka, tapos ang gagawin mo na lang ay maghingi. Dahil mayroon ka. Nakatagda. Ibig sabihin, magtrabaho ka nandiyan na eh. Di ba? Maliban yung talagang hindi makakapagtrabaho, ay wala tayong ano doon. Pero yung aya na yun ang ibig sabihin nun. Pero ang priority yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, priority na sinabi niya lang, "Wabtagi ma atakallahu daral akhirah." Ito yung priority. Ang sabi niya lang, gawin mo muna kung ano yung mga gaway na mga pagsamba para sa tahanan mo sa kabilang buhay. Anong ibig sabihin? Priority mo muna yung mga pagsamba bago yung mundo mo. Kaya sabi sa isang aya, pagkatapos niyo magdarasal ng Juma, fantashiru fil ard. Hanapin niyo ang inyong biyaya sa lupa. Ibig sabihin nandun na yun. Mashallah. Subhanallah. Ito na rin, nakatakda. Mayroon pa naman, anong tawag dyan? Anong tawag dyan? Supas. Subhanallah. Ya Allah, naway parami mo pa ang mga biyaya kay Abdullah at sa mga ibang mga kapatid natin na pala yung nagbibigay ng sadaka. Mashallah. Asawa ko dami yung asawa sa Wala na kung masama. Baka dalawa, baka tatlo, baka apat. Basta wag mag-lima. Maglima na. Ya Allah. So yun pang sinabi sa banal na Quran, priority muna, gawin mo muna yung para doon sa kabilang buhay. Ibig sabihin, mga pagsamba yun. Saka na lang, huwag mong kaligtaan. Tingnan niyo, magkaiba. Sabi ng may scholar, yung utos sa mundo at saka utos sa kabilang buhay. Sa mundo, ang sinabi, wala tansa, huwag mong kaligtaan. Parang normal na salita. Huwag mong kaligtaan ha, hindi seryoso yun. Mas serious yung sabi, gawin mo yan. Di ba? Dalawa yun ang sinabi ng Allah. Huwag tagi, gawin mo. Yung sa mundo, wala tansa, huwag mong kaligtaan. Lumalabas doon, pili mo kaligtaan. Kasi dahil busy ka sa pagsimba. Tulad ng nabang sali, yung lagi daw nagbabasa ng Quran. Every time, Quran, nagbabasa ng Quran. Tapos, ikaw naghahanap buhay at nananalangin. Parang lumalabas, puro mundo-mundo. Mas marami daw ang matatanggap ng biyaya itong taon na nakapokus sa. So ibig sabihin doon, mas mahalaga pa rin ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Baka sobrang yan ang oras. Okay po. Okay, so dahil po dumating na yung supas, kahit pa paano nabigyan po natin na may paliwanag ang ating translate sa khutbah. Opo. Gawin po natin ngayon mga katanungan. Okay? Tanong muna, open forum, bago tayo kumain kasi Jalil, hindi ba dumating? Okay. Ayan. Basta magtanong kayo, walang hindi utang. Kasi marami tayong utang. So, sige po, ingat. Bismillah. Anong tanong po? Wala mong tanong? Ano po? Wala mong tanong. Mashallah. Subo ko na ako, Ustad. Mas maganda.
Yung hatulustad sa mga, yung nagsidyo mga tapos natutulog. Mashallah. Natutulog. Sarap ang tulog. Maganda po yung tanong ni ano. Masyaallah. Okay. Maganda po yung tanong ni pangalan? Jalan. Nakalimutan kagad si Jalan. Si Jalan, yung tanong po niya patungkol sa ano daw ang katol. Sa araw ng Bernes. Tandaan po natin ha. Pag pupunta tayo sa masjid, ang lain natin magsasala, di ba? Hindi matutulog. Di ba? So, bakit natutulog yung tao? Kasi dahil sa sobrang pagod, hindi nakatulog ng maayos, di ba? O hindi niya may karamdaman. Kung ang pagtulog niya ay sinasadya niya, di ba? Yun, doon tayo magbibigay ng ano. Pag sinasadya po yun, na ginusto mo, sige na, matutulog na ako. So, ang ibig sabihin nun, para bang, ano to doon, binabaliwala mo yung, kasi di ba dalawa yan, khutbah at pagdarasal. Kaya dalawang raka, yung salam ko rin sa Friday, yung dalawang raka, sinasabi ng may scholar, doon po yun, para yun ang kumpleto yun. Kapag kasinadya mo na tinutulugan mo ang ano po, doon ka nagkaroon ng pagkukulang sa pagkikinig. Pero sa pagdadarasal, tama pa rin yung dalawang raka na idadarasan mo. Pero yung sa khutbah, doon ka nagkakaroon ng may pananagutan doon dahil ang tungkulin mo doon, makinig. Makinig, tapos hindi ka nakinig. Pero ang sinasabi ko po, yung sinasadya. Pero kung hindi natin sinasadya, di ba, minsan, tayo rin, nakakaramdam na kasi, o gumaganon tayo. Minsan pa natutulog. Pero ang pagtulog sa ano, kung alim mo, nakatulog tayo. Tandaan po natin, kung nakatulog po tayo na, kasi di ba, ang pagtulog, isa po yan sa nakakasira sa wudu. Ibig sabihin, sirang wudu natin kapag nakatulog tayo. Pero ang tanong, anong klase o anong pamamaraan? Pagtulog. Okay. Kung nakatulog po tayo na wala tayong nasasandalan, alim mo, nakaganon. Di ba, mastig yan. Meron dito ka nakatulog. Automatic yun, sirang wudu natin. Kung hindi nakalapat ang likod. Pag hindi nakalapat, lapat. Pangalawa, may mga stricto na mga scholar. Pangalawa, ganito yan. Halimbawa, di ba, nakaganon tayo. Nakaganon tayo, mayroon ding pagtulog na gumaganon tayo. Di ba? Parang sumasandal ito. Sumasandal. Kasama rin yan sa para kang nagsandal sa likod. Okay. Pero kung nakatulog ka na, nakaganon ka lang, yung kamay mo, hindi mo sinasandal. Di ba may mga ganon, nakaganon lang. Oh, di ba? So hindi yung ibig sabihin yung kamay natin hindi talagang nakadiin. Parang ganon normal, di ba? At nakatulog tayo kahit ilang oras, hindi po nakakasira sa ulo yun. Dalawa yun na, nakakasira na nakasandal ka rito, or talagang yung, kasi alam nyo, bakit pinahintulot na kahit na makatulog tayo ng ganyan, kung tayo ay makatulog na nakaganyan, hindi yan magtatagal, gigising tayo. Kasi hindi tayo nakalapat. Magigising tayo agad yan. Tafadhal. Arabo? Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Hayakumullah, libarik fikum. Ayan. Bagong yakap sa Islam. Ay, ganda po natin, mashallah. Maya, pasal tayo natin. Inshallah, بعد قبل المغرب سينتهي الدرس. لكن إذا أنت مستعجل لا انا ما نستعجل البيت قريب قريب خلاص خلي أنام هنا. ان شاء الله إن شاء بس الله. انت اجي عشان ما عندي جوال ما عنده جوال. الشريحه خربانه اليوم هو جديد ولا ايوه فيزا لا جديد هنا في السعودية ولا قديم؟ اسبوع أسبوعين. أين نطق الشهادة؟
شيخ مسلمين ساشا انا غير موجود خلاص شوف في الساعة 5 بعد العصر 4 kasi tinatanong niya kung kailan tayo magtatapos. Anong oras tayo matatapos? Maraming na sa يعني قبل المغرب معناها 5 ساعة ممكن يعني تمر هنا خلاص اوكي شكرا لك وجزاك Jol, ibigin niyo yung Jol kasi ako tatakas ako mamaya. Jalil. Si Muslim la, Habib na, huwa mas'ul. Mas'ul, huwa modero na. Nakalasod tayo. Baka mag-alas lang eh. Okay, abangin mo yun. Welcome po kapatid. Balik hapon daw ito nag-Muslim hapon. Warm up lang. Warm up lang. Warm up lang. Warm up na yan. May kailan mo lang maya. Huwag tapos sa mga alamin ng mga lugar. Okay, malinaw ba yun? Malinaw. Kasi minsan, pagkakot ba, hindi ang sukin eh. Pag may ba, alog na yan. Alam natin lahat. Sa Alam natin lahat yan sa mga matagal sa Islam. Kapag gagawin ni pagsamba, talagang may challenge tayo dyan. Lagi tayo para bang yung tinatamad, di ba? O yung inaatok. Halimbawa, katulad ngayon, minsan nagsasalita tayo, may iba dyan, parang walang gana makinig. Di ba? Kasi inaano si Satanas. Huwag ka nang mag-concentrate dyan. Oo, parang ganun. Parang nagpagbabaka ka talaga. Pag ang pinag-usapan Islam, pero subok mo yan ha, subok na nila. Pag nanonood ka, ilang oras? Hindi. Diba? Lalo mga, kasi minsan tayo sa mga boxing, sa tennis kasi naglalaro din ng tennis, minsan may mga laro na 3 oras, hindi ka makakaramdam ng antok. Tayo magbabasa tayo ng Quran, 1 minuto lang. Parang ayaw mo na magpatuloy magbasa. Kasi dahil pang-Islamic. So kaya tayo, binigyan ng Islam ng malaking pabuya o malaking biyaya. 1 minuto lamang kapalit ng 10 minutes. 1 litra, mabasa mo 10 litra. Kasi dahil lahat ng ginagawa po natin, pag Islam, medyo yan may challenge tayo. Kaya bibigyan tayo ng ng mas marami. Pero pag nagkasala tayo, isa lang. Pag nagtawag ka pa, hindi agad inilis na angel. Ano? Oo, dalaw pa sila yung angel. Pag nilisayan mo na, magtatoba na yan. Diba tama yung sinasabi ni Brother Rashid? Pagka tayo gumawa ng masama, kaya nilatag na kiraman at katibin, tagasulat. Pag gumawa ka ng mabuti, automatic yan, susulat ka agad yan. Pag gumawa ka ng masama, sasabihin ng isang anghel, huwag mo muna yan isulat kasi magbabalik lubyan yan. Pag nagbagda, astagfirullah, yan. Nakita mo sabihin niya, di ba? Yun ang kaibang Islam. Masya Allah. Okay, next question. Si kapatid kasi bago siya, baka... Question bro, question bro. Question lang sila kasi. Gusto ba yung gusto sa linang para gusto din namin kung kita magkano. Tungkol sa Islam. Saan natin gusto linang ba sa tungkol sa Islam? Ustad, may tanong ako, Ustad. Tanong. Tayo ka bro. Hindi, yung nagbabasa pag Duma, yung bang naggaganong-ganon yung ano niya, tama ba yun? Oo, diba? Yung naglalaro na. Kuya ko yung Ustad, yung mga kalaro. Diba, nakikita mo sa... Para hindi yan to kayo. May tao na hindi niya mapigilan na parang ano Ako minsan ang inano natin ang ibig ko sabihin may tao na hindi na sinasadya. Pero sa pagdarasal, ang utos natin sa pagdarasal, strict tayo talaga. Yun ang sinasabi. Doon na lang tayo nakatutok. Walang ganyan. Pero kung may isang katangian tayo na hindi natin mapipigilan kasi may gumagano, di ba? Parang gano'n. Normal na sa kanya yun. Alam pa rin ng tagapaglikha yun. Ang ibig ko sabihin, yung sinasadya na gumigiling at yun ang hindi ipinahintulo sa Islam. Pinagbabawal yun na gumaganon tayo. Ako, meron ako naging ustad. Eskwela, dito siya nakapagtapos sa Riyadh. Yung nagbabasa, Ustad, ng... Nagbabasa siya ng Quran, Ganun din. nag-imam, talagang gumaganon siya. Pero hindi ko yun napansin ko lang yun dahil sinabi niya sa akin. Kasi sa Masjid Damit, yung nagdadarasal kami, siyang sabi ko, si Ustad Piro, ikaw mo nang mag-imam.
Tapos gumaganon pala yun. Yun ang naging kasanayan niya. So, alam niya yun, di ba? Mga ilang araw, hindi ko nakikita sa masid. Nabilint ako, doon nagsasara sa kabila. Siyempre, Ustad ko yun, Ustad, bakit? Sabi na, hindi daw nakatiis, mas ginusto niya na makalipat kasi parang pisa nagsabi na, si Ustad, gumagano siya, parang hindi nila tinanong. Opo. Basta lang hindi niya pwede mag-imam sa kanya kasi sumama dahil buwan. Tinanong mo siya kasi sabi, bakit Ustad? Narinig ko ganito ginagawa ko daw. Sabi ko, bakit Ustad? Ang totoo sabi na, normal yan sa akin. Na hindi ko mapigilan pagka nagbabasa ko ng Quran. Parang gano'n. Pero kapag hindi nagbabasa, steady talaga lem. So ibig sabihin, yung kanyang pagkakagalaw, hindi yun sinasadya. So ang sa atin, street tayo. Pero yung mga naglalakad, kasi may mga mas naglalakad, nagbabasa ng Quran, walang problema doon. Ayun ako. Nagre-review. Ayun ako. Nakaupo po rin, daron. Kasi gumaganon po yan po ay kaugalian na para hindi tayo inaantok. Yan, oo. Yung mga nagsasaulo ng Quran, di pa kayo nakapasok sa mga turil, tawagin turil sa amin. Pagpasok mo doon, gumagano sila. Kasi ilang oras, nakaganon sila. Pag nakaganon ka, talaga antokin ka. So para mawala yun, antok nila. Ako, pagka inantok ko, tumatayo, naglalakad din. Para mawala yung antok. Pag nakaupo, nakaganon ni straight, talagang antokin nga. Pero pwede ka gumanon kasi para mawala yung antok. Wala masapag. Pero sa pagdarasal, oras ay hindi pwede. Sa ano yun, sa pagbasa? Ha? Huwag mo sadyain, no? Oo. Pag sa pagbabasa na hindi ka nagsasala, walang problema kasi para yung antok ba. Pero kung kaya niyang hindi gumalaw, pwede ito mas mainam, walang siyang gagalaw. Pero di, parang hirap naman, hindi ko Hindi, sa pagbabasa, halimbawa, parang hindi, shutdown ka talaga. makikita mo sila, yung mga natutural, talagang para bang doon sila nakapokus. Pag medyo nakakapikit ako, kasi ako ganun, para hindi ako makapikit eh. Tapos ng oras na Gagalaw yata. ka talaga. Ay, Wala na, problema. saan si Jelly? Dumating ba yung pagkain? Hindi na. Nakalatag na. Patay. Ano, kwento muna kasi pagkatapos babalik tayo rito ha. Kwento muna. Ano bang pangalan na pinili po natin kapatid? Si Ryan daw. Oh, mashallah. Ay, isa po. Alam mo, ibig sabihin na Ryan, bro? Ano alam mo yung